kanina, sinabi ko sa inyo na nagkaroon po ng ng information galing sa National Disaster Risk Reduction and Management. Tinitignan ko, okay, Memorandum Number 130, Series of 2024. Tinitignan ko kung anong date nito. Okay? Kung anong date ba ito nilagdaan. Sana hindi ako namalikmata. Anong petsa na ba ngayon? So, 28 na pala dyan. 28 na dyan. So, ngayong araw. So, papakita ko sa inyo, mga kababayan. Again, this is the letter from, ayan, National Disaster Risk. Okay? So, ito ay galing sa, kita niyo yan, Philippine Space Agency na, ayan, okay, ayan yan yung sulat. Babasahin ko yan sa inyo. Tapos may lagda po yan. May lagda ni Executive Director, ni Civil Defense Deputy Administrator for Operations, ASEC Hernando Caraig. Ayan, may pirma yan. So, tinignan natin kung pinost yan ng Presidential Communications. I-check nyo, baka nagkamali lang. 27 sa Pinas. Kasi, madaling araw pala dito. Good. Thank you for correcting me, mga palangging. So, tinignan natin ang Philippine Space Agency at tinignan din natin yung mga page ng government. Maybe sa dami, hindi ko nakita, maaring nakita ninyo. Pero tignan muna natin itong Philippine Space Agency kasi doon nang galing ang mensahe. Okay? Sa PhilSA. Alam nyo ba, okay, medyo lang tayo, educational ito ngayon. Lagi naman educational. Na ang Philippine Space Agency ay naging batas, okay, sa panahon ni Pangulong Duterte through Republic Act number 11363, also known as the Philippine Space Act. All right? And also known as the Philippine Space, which was signed into law by President Rodrigo Duterte on August 8, 2019. The creation of PhilSA marks the Philippines' commitment to advancing its space capabilities, focusing on national security. Okay, national security, hazard management, and space research and development. Diba? Kasi andyan yung pag mayroon tayong mga katulad nitong rocket, katulad ng Pilipinas, diyan kung pag mayroong mga kaguluhan, magta-transmit yan ng mga information, diba? Yung mga positioning, kung nasaan ba yung mga kalaban, mga ganon. So, based on the explanation, okay, PhilSA or Philippine Space Agency builds upon the foundations laid by earlier initiatives such as the Philippine Scientific Earth Observation Microsatellite Program, or the Philippine Microsat, and the Space Technology and Applications Mastery, Innovation, and Advancement Program. Okay, huwag natin basahin yung mga definition. Mag-straightforward tayo, okay? Basta ang importante, alam natin na meron tayong Philippine Space Agency. So ngayon, itong sulat na ito, mga palangga, na hindi nare-release ng Presidential Communication. Salip, may nag-release pa sa atin, okay? Thank you sa aking palangga. I don't know kung na-vlog na ito ni Joey Cruz, follow o subscribe niyo si Joey Hitad. Okay. So ngayon, mga kababayan, ang nakalagay dito ito pala, ayan, advisory, ayan, DNR, RMMC, DILG, dito sa DILG, PCG, BFAR, sabi dito, subject, advisory on PRC, People's Republic of China rocket launch. Wala namang masamang mag-launch kasi ito, sabi ko nga, counterpart ito ng Falcon 1 and Falcon 9 ng SpaceX. Did I say Falcon X kanina? It's Falcon 1 and Falcon 9. Pasensya na kayo. Minsan hindi lang ako alam mo yun? But anyway, nandoon yung subject and thought ng pinagsasabi ko. So ngayon, sabi dito, the People's Republic of China is scheduled to launch the Long March 7A. Yan yung pangalan ng rocket nila. So, Long March 7A, counterpart of Falcon 1 and Falcon 9,
ng Amerika, which is funded by Elon Musk for about $1 billion plus $500 million from NASA. Oh, see? So, para makapag-launch ka, makapag-start ka ng ganyang ng rocket na ganyan, you need a lot of money. Like sa case ng dito sa Amerika, according dun sa research na nabasa ko kanina, it's around, sinabi mismo ni Elon na nag-spend siya ng 1 billion plus 500 million nga dun sa NASA. Maybe more than that pa. Mamaya papunta tayo dun sa mga expenses. Kaya ako lang sinasabi na yung prices sa ngayon, dahil kung tutusin kaya yan ng Pilipinas. Alright? Mamaya papasok ang corruption. Tapusin mo natin yung advisory. So the Wenchang spacecraft launched site in Wenchang, Hainan, okay? Hainan or Hainan. Sometime between 1700, okay? 17 or this is 5 pala. Tama ba? Tama ba? No. 7 o'clock, sorry. Military time. 7 p.m. to 11 p.m. on June 28 to 30, June 2024. Parts of this Long March 7A rocket are expected to drop within the identified drop zone, which is approximately 75 nautical miles away. So malapit lang ito from Burgos, Ilocos Norte, and 126 nautical miles away from Santa Ana, Cagayan. Okay? Alam niyo, itong pag-launch ng rocket na ito, may pahintulot ito sa UN. Okay? Kasi UN ang nagre-regulate niyan eh. Lahat ng mga launching ng rocket, mga palangga, ay dumadaan yan sa regulation. Mamaya pag-uusapan din natin yung regulation dahil hindi naman yan sila basta maglo-launch na lang ng bonggang-bongga na trip-trip lang nila. Okay? So ngayon, ang tawag dito, sabi dito sa letter, yan. In this connection, the following actions are recommended related to marine access out of an abundance of caution. Mag-ingat daw kayo dyan, mga palangga, yung malapit dito. Caution between 7 p.m. to 11 p.m. That's tomorrow sa time ninyo on June 28 to June 30. Okay. Letter A. Okay. Sabi dito, Philippine Coast Guard. Okay. Bureau of Fisheries ba to? BFAR. What is BFAR? DILG and DNR are advised to consider temporary restrictions and the issuance of notice to Marines, coastal navigational warnings, or NAVA REA 11 warnings as applicable in the identified drop zone to ensure the safety of the public on waters near the drop zones. Yung pagbagsak nitong rocket nila. Okay. Concerned, ito yung National Reduction Agency na kumbaga sila yung in charge kapag nagkaroon ng failure ng pag-launch ng rocket. Let's say, for example, pag-launch nila, bumagsak sa bahay ni Marcos Jr., it good. Diba? Anyway, nakakaloka. Okay. Concerned, RDRMC 1 and 2 are required to continue monitoring and submit update on this event. Okay. May question ako. Ito ba ay na-inform kayo ng inyong city? May taga Ilocos Norte ba dito? Napaghanda ba kayo ng inyong bayan na mayroong launching ng rocket ng China? Meron ba? Okay? Ngayon, mga kababayan, bakit ito ilo-launch? Well, syempre nakaschedule dyan kasi itong tinatawag na Long March 7A or Changzheng 7A, ito ay, again, counterpart ng Falcon 1 and 9 na dinevelop ng China, okay, ng kanilang China Aerospace Science and Technology Corporation or the CAST.
mga palangga, na ang purpose nito ay magpapadala ng o maglo-launch, 'di ba, papuntang aerospace o pangkalawakan para ma-check, ma-test nila itong rocket na ito kasi ito'y ginagamit sa pag-transcend o pagpapadala ng mga communications, navigations, at iba pang applications na lalo na kapag mayroong kaguluhan. Para siyang mensahero. Alright? Sa madaling salita, ito ay mensahero. At based dito sa description, ang kapasidad nitong rocket na ito ay around 7 metric tons. Okay? 7 metric tons GTO or Geostationary Transfer Orbit. O, yan ang nasabi dito. 7 metric tons. Ang Falcon 9 yata is wala pang 7 metric tons. Parang 5. We'll see mamaya kung ilan. So ngayon, ito ay gagamitin sa, sabi nga, to send communication, di ba? Positioning kapag mayroong mga kaguluhan. O, tayo, wala tayong ganyan, di ba? Wala tayo. I think may develop yata ang Philippine Space Agency, yung Diwata 1, Diwata 2 nila, pero tinulungan pa tayo ng Japan dyan. Diba? Noong panahon ni Pangulong Duterte yun nag-launch din tayo kasi wala tayong pera, mga palangga. Wala tayong pera. Based sa ating research, unang nag-launch ng rocket, itong the same rocket, yung Long March 7A, ang China noong March 16, 2020 at nagkaroon ng mga failure during those launches na yon. But anyway, pag nagkaroon kasi ng failure, mga palangga, sabi ko nga, pwedeng mapunta sa bahay ni Marcos Jr. At yan, bonus sa atin yan kapag nangyari yan. Alright? Kapag nangyari yung mga ganyan. So, ano yung pag-uusapan natin dito, mga palangga? Yung magiging impact nito sa atin. Siyempre, ang good impact niyan sa China para ma-enhance siyempre yung kanilang kakayahan, okay? Ma-enhance yung kanilang power, 'di ba? Through sa aerospace kapag nagkaroon ng kaguluhan. Ma-enhance, 'di ba? Magkakapagkaroon sila ng better communication sa kanilang mga aerofighters. O, ito, nandito nakaposisyon si ganito, nakaposisyon yung eroplano ni ganyan ng Pilipinas o ng US, di ba? So nakakatulong sa kanila yun to navigate para maging successful ang kanilang bansa sa pakikipagkomunikasyon o pwede rin sa pakikipaglaban. Then, ang negative impact naman to sa atin, dyan sa Burgos, kung magkaroon ng failure. Di ba yung mga fireworks minsan, well, just compare it sa fireworks, minsan lumilis, pumupunta sa bahay. Ito sa ating pagsasaliksik, possible nga na pwedeng lumihis ng landas. So kaya dapat talagang wina-warningan ang mga Pilipino, ang mga nakatira dyan na may ganitong launching tomorrow hanggang 30. Alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. So dapat aware kayong mga mamamayan dyan sa Burgos at dyan sa Cagayan, kasi kanina sabi ko 120 something nautical miles away from Cagayan and 75 from Burgos. So dapat aware yung mga tao kasi pwede nga siyang malihis. So this launching nitong rocket na ito ay pabor na pabor ito sa China. 'Di ba? Pabor na pabor sa kanila ito kasi hindi lang ito para sa para sa pangalan to sa communication, kasama pa dito sa ating pag-observe nila sa pangyayari sa mundo. O yung mga kalaban nila, pwede nilang i-check, di ba? Through that, rocket, through that satellite. O ito, may plano si Kuting. Di ba? Aside from that, ginagamit ito for weather forecasting and global positioning system. So ngayon, ano yung dito? Ano yung kailangang paghandaan ng ating bayan? Kasi this is pabor lahat. Itong pag-launch ng ng rocket na ito, pabor ito sa mga bansang meron sila. Like kami, 'di ba dito? May SpaceX kami at marami pang iba.
But ganun pa man, mga kababayan, ang impact nito sa atin, yung pwedeng magkaroon ng casualties.